Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Talakayang pangsak. Magandang umaga, Calabarzon. Ulit, magandang umaga, Calabarzon. Narito na ang mga usapan tungkol sa sakahan. Makabuluhang huntahan para sa bayan. Mula noon, Hanggang ngayon, ito ang talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Programa sa radyo kung saan bida ang magsasaka at mangingisda at pati na rin yung ating mga kababayang gustong mapabilang sa ating tinataanging sektor ng agrikultura. Iyan ang programang nagbibigay impormasyon sa mga programang handog ng kagawaran ng pagsasaka at inspirasyon hango sa mga kwento ng mga magsasaka dito sa Calabarzon. Ako po ang inyong lingkod, James Serhino. At ako naman po si Agri Dani mula sa Department of Agriculture, Region 4 Calabarzon, Regional Agriculture and Fisheries Information Section. Yan, tayo ngayon, Agridani, napapakinggan sa tulong nating partner radio stations. Radyo natin Laguna 106.3 FM, Bontoc Peninsula, Katanawan 102.5 FM, Infanta 105.3 FM, at 96.7 FM, Destiny Radio. At syempre Sir James, napapanood din tayo live sa ating official Facebook page, DA Calabarzon. Yan, Dani, isang magandang umaga. Ayan, magandang umaga naman sa iyo, Sir James. At syempre, magandang umaga din sa ating mga 5,000 followers at viewers. Ayan, no? napakarami namang magandang umaga. Batiin muna natin ang ating mga tagahunta ngayong umaga, Sir James. Yan, gusto namin batiin ang nagpapa-shoutout nga pala last episode. Hello kay Ma'am Rica Mayguan and Berga mula sa High Value Crops Development Program. Shoutout sa iyo at pati rin kay Kuya Bon Samuel Panghulan. Syempre, shoutout din sa ating kasamahan sa office, si Kuya Alex Bongko. Yan, magandang umaga po. At syempre ang ating co-host din, Sir James, nakaba-birthday lang. Belated happy birthday sa iyo, Kuya Bog. Yan, hindi man natin kasama ngayon si Kuya Bogs, ay tayo ay nandito Agridani upang parehas pa rin ihatid yung ating iba't ibang mga programa. At syempre, meron pa nagpapahabol, Agridani. Yan, yung ating manager ng kantin. Yan. Sir Orlando Macabus, magandang umaga po sa inyo. Ano po bang ulam natin sa kantin dyan? Comment na yan. Pero yan, kahapon nga, magkausap kami. Talagang, sabi niya, bukas na nga ba yung live ng ating talakayang pangsakahan ng Talagang nakatutok. Nakatutok. At syempre, alam natin yung ating mga segment ngayon, Agridani, ay iikot sa mga balita, iikot sa agristorya, sa butil ng impormasyon, pati na rin yung ating agritindahan. Pero balikan muna natin yung mga ilan sa kaganapan ngayon, Dani. Alam ko, ikaw ay nanggaling sa unang distrito ng Quezon, particular na saan, Dani? Sa General Lakarat Infanta, galing kami kahapon dahil nagkaroon ng distribution. Yan, lalo na sa ating mula sa rice program, corn program, high value crops development program, at syempre pati na rin sa livestock. Yan ang tinatawag nating DA Agricultural Distribution of Agricultural Interventions. Tama. At yun yung mga ilan sa mga ginagawa natin, Agridani. So, last week din, madami tayo naging kaganapan na sa atin particularly, na isagawa natin yung huntahan sa kanayunan. Yan, at talagang mas nakapagbahagi mga magsasaka ng kanilang issue para naman matugunan ng kagawaran ng pagsasaka. At syempre, kamusta ang mga activities natin, Dani? Bukod doon sa ating kaganapan sa Infanta at General Lakarat. Ayan, ngayon nga ay malalaman natin kung ano-ano pa nga ba yung mga nangyaring itong week lamang na ito, Sir James. Kaya atin ang pakinggan. Oo. Sa tulong ng ating segment, Dani. Ayan, upang pasiglahin nga. At syempre, pakinggan natin yung mga latest na news. Dumako muna tayo sa ulat ukol sa lagay ng panahon at syempre sa ating mga balita sa tulong ng ating segment na Balitang Sakahan. Mga kaganapan sa rehiyon, Mga programa ayuda at suporta sa mga magsasaka. at iba pa.
sa Balitang Sakahan. Pagsasanay sa paggawa ng business plan para sa susunod na benepisyaryo ng kadiwa isinagawa ng DA Calabarzon. Jonas Palma, magbabalita. Lubak ang 25 kinatawan ng lokal na pamahalaan at mga kasamang farmers, cooperatives and association mula sa 8 bayan ng rehiyon sa isinagawang business planning workshop ng Department of Agriculture for Calabarzon o DE4A Agribusiness and Marketing Assistance Division o AMAD. Ito ay dinaos ng ika-25 hanggang ika-28 ng Hunyo. Tampok ang mga kalahok mula sa bayan ng Antipolo City, Balete, Binangonan, Calaca, Cardona, Bai, San Pablo at Santo Tomas City. Ito ay upang ihanda sila sa paggawa ng project proposal para sa kanilang negosyo kung saan maaari silang maging kabilang sa mga susunod na benepisyaryo ng Kadiwa Grant. Ito ay programa ng kagawaran na nagbibigay ng suporta sa pagpapaunlad ng negosyo ng mga magsasaka gaya ng tulong pinansyal. Binigyang din sa aktibidad ang mga aspeto sa pagpapatakbo ng negosyo, mga hakbang sa pagbebenta ng produkto at pamamahala ng organisasyon at usaping pinansyal. Sa ika-4 na araw ay dumako ang mga kalahok sa presentasyon ng kanilang mga plano at gawain na inaasahang daraan sa pagsusuri at ebalwasyon ng kagawaran bago maaprobahan. Ito si Jonas Palma para sa Balitang Sakahan. World Bank kinilalang modelong proyekto ang negosyong coffee processing ng DE4A PRDP. Yumika Grieta, magbabalita. Binigyang papuri ng mga kinatawan ng World Bank ang Cafe Amadeo Development Cooperative sa kanilang proyektong Cavite Coffee Processing and Trading na pinondohan sa ilalim ng Department of Agriculture Philippine Rural Development Project o DAPRDP. Ito ay matapos nilang bisitahin ang nasabing proyekto upang talakayin ang operasyon at pamamahalang ginagawa ng samahan at mga katuwang nito tungo sa pagpapaunlad ng proyekto at industriya ng kape sa Amadeo. Pinangunahan ng kooperatiba at ng DAPRDP Regional Project Coordination Office Calabarzon ang pagpapakita sa mga delegado ng World Bank sa coffee processing facility ng proyekto at ang proseso sa paggawa ng blended coffee. Nagkaroon din ng malalim na diskusyon tungkol sa iba't ibang aspeto ng proyekto at value chain ng kape sa bansa. Dito ay pinagtuunan ng pansin ang pagtutulungan ng DAPRDP, DA4A, LGU at ng kooperatiba sa mga sumusunod. Pagpapalago ng kaalaman at kasanayan ng mga magkakape sa pamamagitan ng technical na paggabay, patuloy na pagbibigay ng mga gamit para sa produksyon, gabay sa mga polisiya sa land conversion, enterprise diversification, at ang pagpapataas ng coffee production area sa bayan ng Amadeo. Samantala, nagbigay din ang mga delegado ng mga payo at mga gandang pamamaraan na ginagawa sa kanilang mga bansa na maaring maisagawa rin sa kasalukuyang proyekto. Ayon sa World Bank, ang Cavite Coffee Processing and Trading ay isa sa mga pinakamatagumpay na proyekto ng DAPRDP sa bansa. Layo nitong buhayin at palaguin pa ang industriya ng kape sa Amadeo na isa sa mga pangunahing pakabuhayan ng mga lokal. Matapos ang ilang taon, patuloy na naabot ng kooperatiba ang mga tinakda nitong layunin na pagpapataas ng kita ng mga magkakape, produksyon ng blended coffee, paghigayat ng mga bagong membro, at pagbibigay trabaho sa komunidad. Isa sa mga ipinagmamalaki ng kooperatiba ay ang naipatayong coffee shop na nagkakahalaga ng 5 bilyong piso mula sa kanilang kita. Ito si Yumi Grieta para sa Balitang Sakahan. Pag-uugnay sa mga samahan na magsasaka sa merkado patuloy na pinalalakas ng DA Calabarzon. Like May Del Mundo, magbabalita. Nasa 11 samahan ng magugulay sa Quezon ang naiugnay sa 4 na institutional na mamimili sa isinagawang market matching activity ng DA Calabarzon Agribusiness and Marketing Assistance Division sa Chaong, Quezon. Layunin na aktibidad na magabayan at matulungan ang mga samahan na magkaroon ng direktang tulay sa mga mamimili na may malakihang pangangailangan sa mga produktong agrikultural. Dito ay nagkaroon ng pagkakataon na maipakita ng mga samahan ang kanilang mga aning gulay at mabigyan ng feedback mula sa mamimili kung angkop ang mga ito sa kanilang mga kailangan. Kinabilangan na aktibidad ng Association of High Value Crops Farmer of San Antonio, Barangay Kiling Farmers Association, Samahan na Magtatanim ng Gulay ng Mamalawan, Kabatang Farmers Association, Punla ng Kabatang Farmers Association, St. Isidore Greenland Association, Hilirang Buli Farmers Association, Luntiang Nagalag Farmers Association, Tagbakin High Value Crops Farmers Association, New Growth Farmers Agriculture Cooperative at Binhinang Kalikasan Agricultural Cooperative. Naging kalahok naman ang Farm to Mayani Incorporation,
Kitchen City, SMC Quasi Agricultural Products Trading at Walter Mart Supermarket and Corporation ng mga institusyonal na mamimili. Samantala, bilang basihan at gabay ng mga samahan ng magsasaka at mga dumalong mamimili, tinalakay ng High Value Crops Development Program ang estado ng paggugulayan sa rehiyon. Ito si Laika Del Mundo para sa Balitang Sakahan. Lagay ng klima sa bansa. Takbo ng hangin, araw at ulan o sako namang nagbabadya. Hatid ay paalala Para sa mga magsasaka. dito sa rehiyon ng Calabarzon. Radyo ngayon na itutuon sa Agri Panahon. Narito na ang ulat panahon para sa linggong ito, ikadalawa hanggang ikalima ng Hulyo. Handag po sa inyo ng Adaptation and Mitigation Initiatives in Agriculture o AMIA program. Ayon sa pagtataya ng panahon ng DOST Pag-asa, patuloy ang epekto ng Intertropical Convergence Zone o ITCC. Ito ang pagsasalubong ng hangin sa Northern at Southern Hemisphere at ito ay maaaring magdulot ng pag-ulan lalo na sa Palawan at Mindanao area. Patuloy din ang pag-iral ng easterlights o ang hangin nagmumula sa karagatang Pasipiko na makakaapekto naman sa silangang bahagi ng Pilipinas na maaaring magdadala ng maulap na kalangitan na may malakas na tsansa ng pag-ulan. Wala pa ring binabantayan na low pressure area o LPA at tropical cyclone sa loob at labas ng Philippine Area of Responsibility. Sa susunod na 2 o 3 araw, maaaring wala tayong inaasahang bagyo sa ating bansa. Posible pa rin ang mga isolated rain showers at thunderstorms o ang pulupunong pag-ulan, pagkidlat at pagkulog. Pero maaari pa rin nating maasahan ng mainit na panahon. Para naman sa mga farm weather advisories, tiyakin natin na maayos ang mga pilapil at kanal upang maimbak ang mga tubig ulan na pwedeng gamitin sa mga susunod na araw na kakaunti ang ulan. At tandaan, iwasan ang pag-spray ng mga pamatay peste lalo na sa pagsapit ng hapon. At yan ang lagay ng panahon na handog ng AMIA program at ang mga balitang nakalap dito sa ating Balitang Sakahan, Sir James. Yan, Danny, talagang doon sa ating mga activities na isinagawa nitong mga nakarang linggo o mga nakarang araw, makita natin na yung suporta ng ating kagawaran ay hindi lamang doon sa production o pagpapalakas ng kanilang ani, kundi doon sa part ng marketing. Ayan, at sa pagnenegosyo, talaga namang hinihikayat ang mga FCA ngayon na pumasok sa negosyo. Kaya nga itong training na nakita natin, Sir James, yung business planning workshop. At yan, kung hindi lingid sa kaalaman ng ating mga tagapakinig, itong business planning workshop ay dadaan syempre sa mga pagsusuri, Sir James. At pagkatapos doon ay sila ang maaring maging kadiwa grant na susunod ng AMAD. Yan, isa sa mga malalaki din programa ng ating kagawaran yung kadiwa. Yan. Kasi talagang bukod doon sa pagdadala o pagdalapit sa kanila sa merkado, yung logistical concern sa mga van, kung mayroong mga delivery van, so maibibigay din sa under ng kadiwa program. Siyempre, tama, hindi lamang yung ating, sabi nga, yung ating mga magsasaka, hindi lang magsasaka lang, kundi negosyante. Negosyante na rin. Kaya naman tinutulungan din ng kadiwa na magkaroon ng tulong pinansyal para sa puhunan nila sa kanilang negosyo, Sir James. Kaya malaking bagay itong ibinabahagi ng AMAD, no, or Agribusiness and Marketing Assistance Division, na business proposal, kumbaga pagsasanay sa kanila para talagang siguradong may direksyon at may oportunidad talaga yung ating mga kasamahan. At bukod pa nga dyan, Danny, sa naibigay na pagsasanay sa ating mga kasamahang FCAs o mga magsasaka, andyan din yung market matching na isinagawa din ng AMAD. Siyempre, para direktang makapagbenta yung ating mga magsasaka sa mga mamimiling kagaya natin, Sir Jace. Pabor na pabor yan sa atin. O kaya doon sa malalakihang mamimili o yung mga institutional na mamimili, ayan. Kaya talagang bukod sa inputs, ay sa ating mga suporta sa ating mga market. At andyan din yung isang balita natin, Danny, regarding doon sa isa din sa malalaking project, Philippine Rural Development Project, na alam natin pinupundahan ito ng World Bank. Kumbaga ito ay isa sa programa upang hindi nga lang doon sa production, kundi doon sa processing ng ating kape. Kaya kinilala at kita natin kinilala yung ating
PRDP ng Calabarzon, particular yung coffee processing na isa sa pinakatanyag sa lahat ng proyekto ng PRDP. Yan! Napakarami nating nalaman ngayong umaga, Sir James, lalo sa mga nakakabusog na balita. At syempre, talagang upang mas maging handa yung ating mga kasamaang magsasaka sa produksyon nila. Kaya talagang nagpapasalamat din tayo sa ating kasamahan sa AMIA program. Yan. At yan, hindi lang yan. Marami pa tayong ihahatid na impormasyon maya-maya lamang. Kaya manatiling nakikinig dahil magbabalik pa Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Huwag palampasin ang mga benepisyong pwede mong matanggap sa kagawaran ng magsasaka sa pamamagitan ng RSBSA. Ano ba ang RSBSA? Ang Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA ay ang opisyal na talaan ng gobyerno sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisdang Pilipino, kasama ang impormasyon ng kanilang lupang sinasaka o palaisdaan. Ito rin ang basihan ng gobyerno sa pagkakaloob ng iba't ibang interbensyon, ayuda, benepisyo at tulong sa pagsasaka, paghahayupan at pangingisda. Wow! Ganun pala kahalaga ang RSBSA. Malaking tulong to sa ating mga nasa larangan ng agrikultura. Makapagpalista na nga. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Paano magparehistro sa RSBSA? Rehistrado ka na ba sa talaan ng pamahalaan sa pagkakakilanlan ng mga magsasaka at mangingisda? Kung hindi pa, narito ang 4 basic steps para magpalista sa Registry System for Basic Sectors in Agriculture o RSBSA. Una, ihanda ang mga kaukulang dokumento gaya ng orihinal na kopya ng titulo ng pagmamayari ng lupang sinasaka o kasunduan sa pagsasanla o ng renta sa lupa, orihinal na government ID at latest 2x2 ID picture. Pangalawa, pumunta sa inyong city o municipal agriculture office at isumite ang inyong mga dokumento. Pangatlo, kumuha at sagutan ang RSBSA enrollment form. Pagkatapos sagutan, apirmahan ang form sa inyong barangay chairman, city o municipal agriculturist at city o municipal agricultural and fishery council chairman. At panghuli, kunin ang RSBSA enrollment stub na magsisilbing patunay na rehistrado ka na sa RSBSA. Ingatan ito dahil ito ang magtitiyak na ikaw ay kwalipikadong benepisaryo ng anumang programa ng kagawaran. O di ba madali lang? Kaya huwag ka nang magpahuli pa at mag-register ka na sa RSBSA. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Mahalagang isaalang-alang ang mga alituntunin sa pagsisiguro ng kalinisan ng isang farm para sa proteksyon ng tao, hayop at halaman. Ito ang layunin ng biosecurity. Ang farm biosecurity ay implementasyon ng mga hakbang at kasanayan para mabawasan ang pagkakaroon at pagkalat ng sakit sa isang farm. Ito ay binubuo ng 3 elemento: segregation o paglalagay at pag-maintain sa mga barrier o mga harang para malimitahan ang pagkalat ng sakit, cleaning o paglilinis sa mga materyales na ginagamit sa loob ng farm, at disinfection o pagpuksa sa pathogens sa mga materyales na nalinis na. Ang pag-improve ng biosecurity ay nakadepende sa paghahayupan, sa lokasyon ng farm at sa socio-economic na kondisyon ng magsasaka at iba pa ang stakeholders. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Livestock Program. Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa Talakayang Pagsakahan ng Calabarzon. Impormasyon tungkol sa mga napapanahon At kapaki-pakinabang na interbensyon at suporta para sa mga magsasaka at mangingisda, ating talakayin at tutukan. ating talakayin at tunghayan sa Programang DA Best.
Yan, time check natin 9:17 ngayong umaga at kayo pa rin po ay nakatutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ito po ang segment na Programang DA Best. Yan, kagaya ng ating mga nakaraang episode. At syempre, yung mga nakaraang season talaga namang ang tutok natin dito sa segment na Programang DA Best. Yung ating syempre mga Programang The Best. Yan. At talaga namang excited ako ngayong araw dahil special yung ating programa ngayon, Sir Japes. Kasi 'di ba, usually ang nakikinig natin ay rice program, corn program, Livestock program. Pero ngayon kakaiba yung ipapakilala natin sa ating mga tagapakinig. Pero hindi rin ito nalalayo. Kumbaga, kakaiba lang sa setting pero kaparehas pa rin ang produksyon ng ating mga magsasaka. At para nga malaman na natin, Dani, ang ating feature na programa, ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program o ang tinatawag nating NUPAP. Sino nga bang guest natin ngayong araw, Sir Jay? Makasama natin at ihatid natin, nandyan sa Lipa City, Batangas, ang ating NUPAP Alternate Focal Person, Ma'am Rochelle o Shell Colico. Ma'am Shell? Okay. Thank you, Sir JB and Miss Dani. Para sa topic ngayong araw, ako ang inyong guest, Rochelle Morillo Colico, ang inyong alternate regional focal person po ng National Urban and Peri-Urban Agriculture dito sa Calabarzon. Para sa programang DA Best ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Para naman i-presenta sa inyo ang update. Ano nga ba yung Urban and Peri-Urban Agriculture Program ng Department of Agriculture Calabarzon? In behalf ito ng ating Regional Focal Person, Mr. Felix Joselito H. Luceda. Para bigyan kayo ng program overview or rationale, bakit na ba nagkaroon ng ganitong programa ang ating departamento? Noon, nang tayo ay under ng iba't ibang pressure, katulad ng pag-increase o pagtaas ng ating ng population at saka yung mga losses na dala-dala ng iba't ibang natural disaster and pest diseases at dumagdag pa yung COVID-19 pandemic, itong urban and peri-urban agriculture ay nabuo para makapag-produce tayo ng food kahit limited yung espasyo natin sa ating mga bakuran or ating mga establishmento, makapagbigay ng alternative livelihood para sa ating mga farmers and ma-aid natin yung solid waste management. Sa pamamagitan nito, makaka-minimize tayo ng mga logistic costs, ma-ensure natin yung food safety, and then yung rural agricultural system natin ay mais. And then, yung ating seasonal supply ng ating mga pagkain ay tuloy-tuloy. Sa pamamagitan nito, ma-aim natin or masusuportahan natin continuously yung food security na kailangan ng Calabarzon at ng iba't ibang rehiyon ng Pilipinas. Ang Calabarzon po kasi ay na-identify na urbanized na rehiyon sa buong Pilipinas. Sumunod po dito ay Region 3 dahil tayo po ay kalapit mismo ng National Capital Region. So, ang Calabarzon po ang isa sa inaasahan na tutulong at pagmumula ng supply ng pagkain para po sa NCR and sa ibang karatig region at lalong-lalo na po dito sa mismong rehiyon po natin. Dahil po tayo ay isang urbanized na rehiyon, nagpasya o na-create itong programang ito para po matulungan na madagdagan yung supply ng ating mga vegetables, also the fruits po na makakadagdag sa sufficiency level ng ating rehiyon at makatulong sa iba pang karatig rehiyon lalo na ng NCR. Ang programang ito ay ipinapatupad sa pamamagitan po ng pagtatanim sa mga limited spaces, lalong-lalo na po yung iba't ibang urban areas na wala na pong espasyo or lupa na matataniman po nila, nagpapatupad tayo o nagbibigay tayo ng iba't ibang materyales para po at least makapagtanim po sila kahit papaano sa kanilang mga likod bahay, sa tabi ng mga malls, sa tabi ng iba't ibang establishmento na kung iisipin natin, malabo na po makapag-produce or makapagtanim ng vegetable. May mga iba't ibang technology o teknolohiya po tayo, baka package of technology, na ibinabahagi po sa ating mga benepisyaryo
na kung saan sa pamamagitan nun ay makakapagtanim po sila at makakapagproduce ng kanilang sariling pagkain na hindi na po nila kailangan pambilhin sa palengke. Katulad po ng containerized gardening, sa pamamagitan po ng mga patapon na bagay, gulong, plastic bottle, pwede po natin gamitin para po pagtaniman ng gulay at sa susunod na mga buwan, meron ka nang haaniin. Yun po ang pinaganda ng programang ito dahil hindi na po natin poproblemahin pa na kailangan mo ng malaking espasyo, malaking lupain para makapag-produce ka ng sarili mong pagkain. At isa pa, yung ating mga households o ating mga individual na mga kabahayan, maaari din po silang magtanim sa kanilang bakuran, sa kanilang mga na nakapasulang na kung akala nila ay wala na po silang espasyo na kailangan nilang pagtaniman, sa tulong po ng mga containerized gardening, makapag-produce po sila ng sarili nilang pagkain na hindi na po nila poproblemahin pa yung kanilang pagpupunan dahil nakakapag-produce na sila in their own way. Next, sa legal basis, ma-share ko lang, ang National Urban and Peri-Urban Agriculture Program ay nabuo noong February 3, 2022 sa pamamagitan at pinagtibay ng Administrative Order No. 3, Series of 2022, yun nga, na-create itong programa ng departamento. Pagdating naman sa supplemental guidelines, ito ay ipinagtibay o iniimplementa sa pamamagitan ng Memorandum Order No. 27, Series of 2022. Pagdating naman sa mga benepisyaryo ng programa, tayo ay may mga identified na beneficiaries katulad ng barangay communal, mga schools, state, university, and colleges. Meron din tayong mga iba't ibang subdivision, kasama din dito ang religious group and military group. Pagdating naman sa requirements, paano tayo magiging isang benepisyaryo ng programang ito, may iba't ibang category. Based ito dun sa ating supplemental guidelines na pinakita kanina. Meron tayong category 1, ito yung mga barangay na may population size ng 5,000 or more. And then category 2, mga barangays na may at least one establishment na may minimum na 100 na empleyado. Sa category 3 naman, meron papasok din yung mga barangays na may 5 or mas mataas pa na establishmento na merong 10 hanggang 99 employees or 5 or more municipalities within 2 kilometer radius. Ito naman ay mababasa o makikita natin dun sa supplemental guidelines na nakapaskil sa website ng departamento. Mai-share lamang po namin, ito po ang ating director ng National Urban and Peri-Urban Agriculture Program. At the same time, siya rin po ang director ng High Value Crops Development Program and Bureau of Plant Industry, si Director General Glenn S. Panganiban po. Ipapakita ko rin po yung 2023 and 2024 plans po ng programa. Makikita natin na ang departamento, ang programa ay nakikipag-ugnayan po sa iba't ibang local government unit. Nakipag-participate din po tayo sa celebration ng Sampaguita Festival noong last year, 2023 sa San Pedro City, Laguna. Nagkakandak din po tayo ng iba't ibang training sa Urban Agriculture Program. Ito po yung hydroponics production at saka iba't ibang technology pagdating po sa pagpuproduce ng gulay, prutas with limited spaces po sa ating mga urban areas. Nag-launch din po tayo or kasama po tayo sa launching ng Halina't Magtanim ng Prutas at Gulay na ginanap po sa DASMA last year po ito. Ito po ay with collaboration with DILG. Nagkaroon din po ang programa ng distribution ng iba't ibang interventions. Ipinapakita po natin dito yung naganap sa National Shrine of St. Padre Pio dito po sa Santo Tomas City. Nagkaroon po tayo dito ng construction ng greenhouse and solar-powered irrigation system na naipatayo within that area at nagbigay din po tayo ng seeds,
fertilizer, garden tools, and iba't ibang equipment po para masustentuhan yung kanilang pangangailangan. For 2024, tayo po ay nabigyan ng pondo para ma-continue natin yung programa na nasimulan po natin noong 2022. Tayo po ay nagkaroon na. Namigay po tayo ng iba't ibang planting materials katulad ng papaya at kalamansi, and then other fertilizer and soil ameliorants, and then po yung mga iba't ibang materials and agri-supplies na kinakailangan po ng ating mga benepisyaro para po sila ay makapagtanim. Nagkakandak din po tayo ng iba't ibang training and nag-establish po tayo ng iba't ibang demo site para po mas mabigyan o mas mapataas po nila yung kanilang mga production. Ito naman po yung process flow. Paano po tayo makaka-receive or makakapag-request ng iba't ibang intervention sa DA, sa Department of Agriculture. Siyempre, ang isa po sa mga reminders, ma-ensure natin yung registration and enrollment nila sa RSBSA. And then, tuloy-tuloy po yung coordination with their respective municipality and city agriculture office dun sa kanilang requested intervention. Mula po sa pag-receive, paggawa ng letter of intent and project proposal, i-determine po ng departamento yung nature of request, nature of service na na-request. And then, i-validate, then saka pa lang po ito a-approvean. Ngayon po, kung ito po i-approve, ito po ay makakonsider sa next budget proposal na po natin. Bali, yun lamang po ang buong programa ng departamento. Maraming salamat po. I-continue ko lang po para po for this year, 2024, urban agriculture. Ayan, maraming salamat Ma'am Chel sa napakaganda niyong pagbabahagi nitong ating bagong programa na ito. Yan, nakita natin dahil talagang ito ang NUPAP, ang isang programa nga ng DA under high value. Kumbaga ito ay dati kasi under siya ng high value, ngayon ay pinaghiwalay na sila. So isa sa layunin niya yung mas maparami o mapaunlad yung produksyon ng ating mga magsasaka. Kung hindi lang magsasaka, kundi iba't ibang sektor, kagaya ng nabanggit ni Ma'am Shell, pwede rin mag-avail ng program yung ating mga state universities and colleges, pati yung mga religious or mga religious groups. Kasama din yung mga eskwelahan nga bukod sa SUCs. At yan kita naman natin kahit hindi ka magsasaka, kahit wala kang malawak na lupain, di ba? Kahit nasa bahay ka lang, pwede kang magpaunlad ng sektor ng agrikultura, di ba Sir James? Ayan, katulad sa inyo ba Sir James, may mga tanim din ba kayo sa bahay ninyo? May mga kaunti, pero syempre yung lupain natin, more on siya ay mga household na. Oo. Pero aminin natin dahil talagang dito sa ating rehiyon, talagang may mga lalawigan, may mga bayan na talagang focus talaga o mas marami pa rin na taniman. Pero hindi nga natin maiwasan, sabi nga ni Ma'am Shell na may mga lugar pa rin na talagang more on sila ay nasa industrial na lugar. Yan. At kumbaga para mabalanse, ito ang programang National Urban and Peri-Urban Agriculture. Kaya naman kung meron din kayong mga espasyo sa bahay nyo, bakit hindi nating taniman, di ba? Like halimbawa, kapag may ulam tayo, halimbawa na pritong tilapia, di ba, kailangan natin ng sausawan. So, imbis na tayo ay bumili pa ng kalamansi at sili, kung meron tayong sariling tanim sa bakuran natin, meron tayong makukuhanan ng kalamansi at sili na pwede nating sausawan. Bawas na rin sa gastos, Sir. Tsaka ngayon, di ba, trending lagi yung ating mga sangyup sa bahay. Yan. So, may mga lettuce tayo dyan o mga dahon-dahon na pwedeng kasama doon sa pagkain natin. So, sa halip na bibilhin ba natin ay pipinasin na lamang dyan sa ating mga counting spaces. Yung mga ilan nga sa mga spaces na under ng ating NUPAP, yung meron tayong community farms, vertical farming, tsaka yung rooftop gardens para sa mga bahay na may rooftop, Dani.
Ayan, kung may mga rooftop kayo sa bahay, bakit hindi din natin taniman, 'di ba, Sir James? At saka napakarami nating pwede pang alternatibong hanap buhay sa pamamagitan nitong pagtatanim, 'di ba? Kapag tinanong ka ng kapitbahay mo kung may taniman ka sa bahay nyo, pero pwede nyo sabihin na, ay, nagpa-practice ako ng urban gardening, 'di ba? Napaka mapagmahal sa bayan pakinggan, Sir James, dahil nakakatulong ka sa pagpapaunlad pa ng agrikultura dito kahit nasa bahay ka lang. Yan, tama. Tsaka dito siguro talagang mas ma-perform yung bonding ng ating family. Si nanay, si tatay, si bunso, si ate, si kuya. Talagang pwedeng talagang makatulong sa pagtatanim sapagkat alam natin ngayon yung mga kabataan talagang mahilig sa technology. So dito sa NUPAP talagang pinopromote din yung ating mga iba't ibang teknolohiya katulad ng mga aquaponics. Yan. Kaya naman may mga training din sila tungkol dyan sa hydroponics. At yan, makikita din natin na pwede naman sa umaga meron tayong diligan araw-araw, di ba, ng mga halaman dyan sa tabi-tabi natin. Bakit hindi natin i-try? Dyan lang sa ating bakuran ay meron na tayong mapuproduce o makukuhang pagkain. Bukod pa dyan, Dani, at alam natin kasi na kapag tayo yung nag-prepare, tayo naghanda, tayo ang nagtanim, alam natin, matitiyak natin at sigurado tayo na ligtas yung ating kakainin. Yan. Talagang maganda na pinopromote din natin dito ang organic na pagsasaka, di ba? Yung mga gagamitin natin ay organiko din ang mga pamamaraan. At upang mas mapalaganap pa nga natin yung ating ugnayan sa iba't ibang institusyon, sa iba't ibang local government units, pati na rin yung ating mga provincial local government units. So talagang nakipag-ugnayan ng ating National Urban and Peri-Urban Agriculture Program on NUPAP dito sa ating iba't ibang sektor para hindi lamang talaga yung ating mga kasamang magsasaka, mga ginagalang na magsasaka yung magpuproduce ng pagkain. Sa tulong ng NUPAP talaga nasusuportahan yung ating aim o adhikain na mas maparami yung kasama natin o katuwang dito sa ating agrikultura. Ayan, total na nabanggit mo yung tungkol sa tulong na ibinigay ng NUPAP. Kanina nakita natin yung tungkol sa Padre Pio. Ayan, kung hindi mo na itatanong, Sir James, kasama ako dyan nung nagsagawa ng Harvest Festival na kung saan may mga tinraining din tayong farmers na siya namang nagtanim talaga mismo ng mga tanim natin doon sa Padre Pio. Ano yung mga halimbawa ng mga na-produce ng ating mga kasamahan sa Padre Pio? Ayan, isa kasi ako sa mga naki-harvest doon dahil Harvest Festival naman yan. Meron sila mga produktong sitaw, ampalaya. Ayan, talaga namang tamang-tamang panghalo natin sa mga panluto natin sa araw-araw. Akala natin talagang ito ay yung mga maliliit lang na mga pananim. Pwede rin pala talaga yung mga gulay na matatagpuan natin sa malalakihang mga espasyo o taniman sa ating mga kanayunan o yung ating mga area ng ating farmers. Napakaganda ng motibasyon kagaya nitong sa Padre Pio na dahil sila ay nagbibigay ng libreng pagkain doon sa kanilang simbahan na maaari nilang gamitin yung mga itinanim nila sa katulong tayong DA Calabarzon. Yan, maganda kasi hindi lamang napopromote yung ating programa sa agriculture, kundi talagang alam natin may mga kapos din talaga na mga kababayan natin. So sa tulong ng ating isa sa beneficiary sa Padre Pio nga, Dani, yan, sabi mo nga ay nakapagbigay o nakakapag-share ng ating naiproduce sa mga farm o sa spaces ng ating Padre Pio Shrine. Tama, Dani? Ayan, oo. At maganda rin yung isang layunin natin na nakikipag-partner tayo sa mga schools. Kasi 'di ba, kapag sa komunidad, iba yung meron ding mga hardin, merong mga subjects sa school na talagang nagpo-focus din sa pagtatanim para habang bata pa lang yung mga estudyante, nalalaman na nila ang kahalagahan ng pagtatanim, kahalagahan ng agrikultura. Tama kasi talagang hindi lang isa yung target ng ating programang NUPAP. Kumbaga, one way or another, nagpo-promote siya sa mga kabataan at talagang makatulong kasi alam natin, kahit paulit-ulit, pero kailangan nating emphasize yung average ng ating edad ng ating mga magsasakay nasa 57 o 58, 59 na. Yan. Kumbaga, nababago pero nasa 50s yung ating average na edad ng ating mga magsasaka. Kaya talagang ang NUPAP ay ang daming nasusolusyonan. Isang programa pa lamang ito ng kagawaran. So, yan, Dani, talagang siguro may mga interesado na rin na nakikinig sa atin ng mga institusyon, mga paaralan na gustong mag-avail ng programa talagang para mabigyan sila ng idea bukod sa naipresent ni Ma'am Shell. Pwede silang makatanggap nga, syempre, ng pananim o vegetable seeds. Nandyan yung ating organic fertilizers, tsaka mga garden tools. At bukod pa dyan, Dani, para di malinawan, so emphasize lang natin kagaya ng iba't iba nating programa sa ating ahensya, kailangan natin mag-request sa ating OIC, Regional Executive Director. Yung ating kasalukuyan na director po ay ang ating Director Fidel Libao.
Yan, at kumbaga, hindi ito automatic. Syempre, kailangan kagaya din ng iba, i-request natin, susulat tayo, pag-aaralan ng ating iba't ibang opisina, pero particularly dito, kung ang request nila ay sa National Urban and Peri-Urban Agriculture, i-assess at i-validate ito ng NUPAP hanggang sa maaprubahan na nga ito, validation, at pupuntahan, bibisitahin sila para mas maging angkop yung may papamahagi sa kanilang mga intervensyon. Ayan, kaya naman dapat masipag tayong mag-request, di ba Sir James? At syempre may mga tagapakinig tayo ngayon sa live. Batiin na ba natin ang mga manonood natin yan, si Sir John Paul Ramirez. Nagpa-highlight pa, at highlight at followers. Ayan. Thank you, Sir John Paul Ramirez. At nakikinig din sa atin si Miss Lorraine Sophia Caballero. Natatawa siya. Kasi si Sir Orlando naglagay ng menu niya sa comment section natin. Talagang tinupad ni Sir Orlando ang ating request. So Sir Orlando Macabus, na kasamahan natin sa opisina dyan sa Lipa City, Batangas. Magandang umaga po sa inyo. At syempre, hayaan mo akong batiin, Danny, yung kasamahan ko sa aming bahay sa Lipa City, Batangas. At kasamahan din natin mula sa 4K ang ating kasamahan na si Sir John Renz Acta. Ayan, magandang umaga po. Binabati rin natin ang now watching Organic Full Harvest po from Infanta, Quezon. Magandang umaga po sa inyo. At dyan na nga, Danny, ang ating sa tulong ng ating alternate focal person, Ma'am Rochelle o Ma'am Shell kung tawagin. Shell Colico. Salamat po at naibahagi nyo yung ating programa, na isa sa programa ng Department of Agriculture, ang National Urban and Peri-Urban Agriculture. Yan, Danny? Yan, hindi lang yan at marami pa tayong dapat abangan na matututunan natin mamaya lamang. Kaya manatiling nakatutok sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Dahil malapit na ang tagulan, dapat alam mo ang mga rekomendadong variety ng binhi ng palay na swak sa panahon. Isa na dito ang N6 RC480 o mas kilalang GSR8 na isang top-performing variety bread ng IRI. Ito ay flood-tolerant, naluluto ng maayos at popular sa mga magsasaka. Meron din naman na N6 RC216 o mas kilalang Tubigan 17. Popular ito sa mga farmers dahil para itong jack of all trades dahil maraming magsasaka ang natutuwa sa variety nito. Kasama na rin ang NSIC RC401 o Tubigan 36 o di kaya naman ang NSIC RC218 na isang special aromatic rice. Pwede din ang RC160 o mas kilalang Dinorado na angkop sa wet cropping season. Tandaan, dapat takma ang variety mo ngayong panahon ng tag-ulan. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A, Calabarzon. Yak! Bulate! Ay, sobrang daming bulate. Sus, okay lang yan, anak. Alam mo ba na ang mga bulatin na yan ay ating mga kaibigan? Kaibigan? Paano po naging kaibigan? Sila kasi ang tumutulong para mas maging malusog ang ating mga lupa. Ang kanilang poops, ang tinatawag nating vermicast na siyang inihahalo natin sa lupa para maging pataba sa organikong pamamaraan. Tay, ang dami namang nabibiling fertilizer sa merkado. Hindi na kailangan yan. Naku anak, iba ito. Organic fertilizer ang tawag dito at napakaganda nito sa ating paghahalaman dahil hindi ito nakasasama sa ating kalusugan at sa ating kapaligiran. Ayos pala, Tay. Sorry, Tay. Muntik ko nang itapon yung mga bulatin na yan. Ikaw talaga, anak. O siya, halika, tulungan mo kong kumuha ng mga vermicast. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A, Calabarzon, Organic Agriculture Program. May 3 N na dapat tandaan patungkol sa bintahe ng programang Farm and Fisheries Clustering and Consolidation o F2C2 ng Kagawaran ng Pagsasaka. Una, nilalayo ng programa na maging matagumpay ang bawat samahan sa pamamagitan ng pagkamit at pakikinabang sa economies of scale sa produksyon ng mga kalakal. Pangalawa, nabubuo ng programa ang maigting at direktang ugnayan ng mga magsasaka at mangingisda sa mga mamimili ng kanilang kalakal at sa mas malalaki pang global value chain. At nakakatulong ang programa sa kakayahan ng sektor sa negosasyon at pagpapalakas ng kita ng mga magsasaka at mangingisda. Para sa inyong mga katanungan, makipag-ugnayan sa Department of Agriculture Region 4, Calabarzon. Ang impormasyong ito ay hatid ng DA4A F2C2 program.
Kasabay ng tamang pag-aalaga ng pananim ay ang pagpuksa sa mga peste at sakit na maaaring dumapo sa iyong mga aanihing palay. Isa sa mga sakit ng palay sa Calabarzon na karaniwang nagdudulot ng matinding pinsala sa pananim ay ang rice tungro na maaaring magdulot ng 100% yield loss. Kaya dapat piliin ang mga variety ng palay na malakas ang resistensya laban sa tungro at green leaf hopper. Isagawa ang paghahanda sa lupang tataniman, pagsaboy ng mga binhi at mga mismong pagtatanim sa loob ng 1 buwan kasabay sa mga kalapit na sakahan. Huwag hayaang magkasakit ang pananim para maging masagana ang aanihin. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture, Region 4 Calabarzon Rice Program. Ay nako pare, ang tagal na nitong mga pananim ko. Sa tingin mo, paano ko ba malalaman kung mas magiging matagumpay ang pagtatanim nitong mga sertipigadong binhi? Madali lang yan, pre. Nalaman ko sa Department of Agriculture Region 4A na dapat palang ikalat at takpan ng 100 pirasong butil sa basang paper towel. Ganun ba pre? Tapos iro-rolyo yung paper towel at iimbak sa lilim sa loob? Ganun nga pre. Siguraduhin mo lang na basa ang towel o basahan sa loob ng 7 hanggang 10 araw. Tapos, dapat gumawa ka ng 4 na pangkat na may tig 100 butil ng binhi. Siguro naman pagkatapos ng 7 hanggang 10 araw, mabibilang mo na kung ilan ang mga sumibol na normal na punlano. Tiyak makikita mo kung may mayabong na ugat o supang doon. Correct ka dyan, pre. Pag hindi bababa sa 85% ang bilang ng mga sumibol sa bawat pangkat, ibig sabihin nito, maganda ang kalidad at kakayahang sumibol ng mga binhi mo. Yun, salamat pre. Malaking tulong to para mas maalagaan ko ng ayos ang mga binhi ko, gaya ng pag-aalaga ko sa misis ko. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Rice Program. Talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Ani at iba pang produkto at serbisyo Mula sa mga magsasaka at mangingisda. Kitang-kita sa Agri-Tindahan. Agri-Tindahan. Ito po ang programang Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. At ito ang ating segment, Dani, na Agri-Tindahan. Yan, time check, 9:44 po ng umaga. At ngayon nga ay panahon na naman ng tag-ulan na medyo mainit-init. Mahilig ka bang uminom ng tsokolate, Sir James? Yan, isa sa favorite, yan sa sobrang excited, no? Yan. Isa sa favorite ko yan, ang chocolate. Saan nga ba, meron ba tayong pwedeng mabilhan dito? Ayan, Dani, kaya ngayon sa ay Calabarzon? may papakilala nga ako sa iyong produkto pati sa ating mga tagapakinig. Mula sa Pagbilao Keso ng premium chocolate ng Samahan sa Industriya ng Kakao na Pangkabuhayan o SIKAP, Quezon Agriculture Cooperative. Yan, isa sila sa mga benepisyaryo ng DA pagdating sa mga inisyatibo, pagdating sa kakao production dito sa bansa. At yan, kabilang sila sa mga registered farmers cooperatives and associations. Siyempre, kabilang sila sa mga nabibigyan natin ng intervention dito sa DA, di ba? Isa sila sa mga nabigyan ng cold storage, processing facilities, mga farm inputs, machineries, and other tools and equipment. Siyempre, walang iba mula sa High Value Crops Development Program. At magkano nga ba itong ating premium chocolate, Sir James? Yan ang ating SIKAP Premium Chocolate mula sa Pagbilao, Quezon ay nagkakahalaga lamang ng 99.75 per 50 grams. So yan, wala pang 100, Dani, meron na tayong chocolate na pwedeng magamit sa iba't ibang pangailangan natin. Kuwari, sa champurado nga kasi maulan na. Ayan, so, pwede nang bumili. Saan nga ba kami dapat tumawag, Sir James, para kung gusto naming bumili ng premium chocolate ng SIKAP Quezon? So yan, ang ating makukontak po yung ating SIKAP Pagbilao, Quezon o
Pagbilao sa Pagbilao, Quezon sa numerong 0939-909-0823. So ulitin po natin, 0939-909-0823. Yan, at bago tayo, Dani, magpatuloy, papasalamat tayo sa ating Organic Agriculture focal person at sa kanyang minamahal na si Sir Gregorio. Yan. At salamat po sa pag-feature ng ating Sikap Premium Chocolate. At binabati din natin, Dani, yung isa sa nanonood at kasama natin ngayon sa live, si Ma'am Girly Aure mula sa mula sa Organic Agriculture Program. Ayan, nanonood din si Ma'am Rica Mayguan and Verga. Shout out naman sa iyo kahit shout out ka na namin kaninang umaga. Watching from DA Region 4A High Value Crops Development Program. Hello po sa inyo at sa inyong mga kasamahan. At iyan ang produkto ng Samahan sa Industriya ng Kakao na Pangkabuhayan o Sikap Quezon Agriculture Cooperative. Kaya ano bang hinihintay nyo, mga ka-agri? Bili na! Organic na ba ang iyong pananim o nagbabala ka pa lang? Huwag nang magdalawang isip pa. Alam mo bang sa organikong pagtatanim, maiiwasan ang masamang epekto ng kemikal sa kalusugan at kalikasan? Talaga ba? Oo! Talagang talaga! Kung clueless ka pa rin kung ano ang organikong pagtatanim, tandaang sa pamaraang ito ay mas gaganda ang kalidad ng lupa, tubig at hangin na siyang kailangan natin. Hindi lang yan, sa organikong pagtatanim ay magiging masagana pa ang iyong ani at maging ang iyong kita. Hindi lang tayo healthy living at good for nature pa, may karagdagang kita ka pa. Give and take, di ba? Kaya halina't mag-organic tayo tungo sa ligtas at mayabong na pamumuhay. Ang impormasyong ito ay hatid sa inyo ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Organic Agriculture Program. Ayon sa Philippine Dairy Updates ng National Dairy Authority noong 2018, ang Pilipinas ay umangkat pa ng malaking supply ng gatas sa ibang bansa dahil sa patuloy na pagtaas ng pagkonsumo sa mga ito ng mga Pilipino. Sa kabila ng malawak na lupang pwedeng gamitin para sa livestock, kinakaharap pa rin ng mga magsasaka ang isang malaking suliranin at ito ang kakulangan sa feed na siyang ipinapakain sa mga hayop upang makapag-produce ng gatas. Dahil dito, pinangunahan ng Bureau of Agricultural Research o BAR ang paghahanap ng feed na magagamit buong taon. Ang kanilang sinusulong ay ang corn-based silage. Ang silage ay isang feed material na gawa sa fermented byproducts na matatagpuan sa sakahan, katulad ng grasses, forage corn, at corn stubber. Ang mga ito ay dapat may 65 hanggang 75% moisture content. Tinatadad at nakalagay sa lalagyan na hindi mapapasukan ng hangin. At ang tawag sa prosesong ito ay insealing. At ang tawag naman sa lalagyan ay silo. Dahil sa silage na ito, tumaas ang produksyon ng gatas sa bansa ng 10 hanggang 11 litro kada araw. Ang mga magsasaka rin ay nagkaroon ng pwedeng pagkakakitaan at nabawasan ng dependence ng bansa sa imported na gatas. Ang impormasyong ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4 Calabarzon Livestock Program. Ang Pilipinas ay panglima sa buong mundo sa pinakamapapahamak kapag may kalamidad. Dahil dito, inilunsad ng Department of Agriculture katulong ang System-Wide Climate Change Office, ang programang tinatawag na Climate Resilient Agriculture na naglalayong pag-ibayuhin ang produksyon at kita ng sektor ng agrikultura sa kabila na nagbabandang sakuna. Hangad din ito na mabawasan ang greenhouse emission at carbon sequestration sa pamamagitan ng siyam na estratehiya na iminungkahi ng dalawang tanggapan gaya ng agricultural diversification, climate resilient crops, sustainable mechanization, enterprise development, agricultural financial services, learning platform, farmers database, at soil and water management. May isa sa katuparan ang pagiging climate resilient ng pagsasaka na siyang prioridad ng nasabing programa. Ang kaalamang ito ay hatid sa atin ng Department of Agriculture Region 4A Calabarzon Corn Program.
talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Hatid ng kagawaran ng pagsasaka sa rehiyon ng Calabarzon. Balita, Kwentuhan, palitan ng kaalaman. impormasyon at inspirasyon. Sama-sama nating tunghayan sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Danny, go. Kayo pa rin po ay nakasubaybay sa talakayang pangsakahan ng Calabarzon. Oras po natin ang 9:54 ng umaga. At syempre, bago natin pagpatuloy, binabati natin ang ating kasamaan muli na si Kuya Alex Bongko. At yung ating kasamaan mula sa F2C2, Sir Joel Samaniego, usap po tayo. Umaga po. Ano pong ibig sabihin ng 95 degrees? Baka yan ang grade natin today, Sir. 95 degrees. So ayan, ngayon tayo ay nasa segment na nga natin na Agri-Storya. Dani, ano nga, taga saan nga ba itong ating i-feature ngayong araw? Ayan, maganda ngayon ang ating malalamang istorya dahil siya ay mula sa Antipolo, Rizal, si Sir Victorino Merle mula sa High Value Crops Development Program na farmer. Siya, ipananganak siya sa bukid at ang mga magulang niya ay magbubukid guide ng ating ilan sa mga na-feature sa ating Agri-Storya. At yan, at syempre marami ding naging trabaho itong si Sir. Malalaman natin mamaya kung ano-ano yung mga naging trabaho niya bago siya mapunta sa pagsasaka. Kaya ano pa bang hinihintay natin, Sir James? Alamin natin ang sikreto ng ating featured farmer sa Agri-Storya, Sir Victorino Merle. Mga kwento ng pag-asa at tagumpay, siguradong kapupulutan ng aral at ng inspirasyon. Ating tunghayan sa Agri-Storya. Sa pagre-retiro mula sa iba't ibang trabahong pinanggalingan sa syudad, sa huli ay pinili niya ang pagsasaka. Iyan ang ipinagmamalaki ni Ginoong Victorino Merle na isang magsasaka ng palay at high-value crops mula sa Antipolo City, Rizal. Bukod sa kinalakihan ang pagbubukid na itinuro ng mga magulang, ay ang koneksyon sa kapaligiran na nakapagpapasaya sa kanya ang nagtulak sa kanya upang magpatuloy. Ako po ay pinanganak sa bukid at ang magulang ko po ay talagang magbubukid. Kaya kahit saan ako pumunta, kahit saan ako magtrabaho, ang pagbubukid po ay hindi nawawala sa isip ko. Ako po ay nakapagtrabaho sa kung saan-saan na. Marami na rin akong narating at na nagawa sa buhay ko at halos ay nagawa ko na lahat na gusto kong gawin. Ngayon na medyo papunta na tayo sa pagre-retire, eto na, sinisimulan ko na yung sinasabi ko na babalik na sa bukid. At ang mga 4 na taon na ang nakakaraan nung nagsimula na ulit akong bumalik dito sa bukid at nag-i-enjoy na ako. Kumbaga, naandito pala, masarap pala talaga dito. At yung mga pinagdaanan ko noon, ang matraffic ka araw-araw, ang may stress ka sa trabaho, ang mahabol ka lagi sa due date, ay talagang napaka-stressful na trabaho. Ngayon, dito sa bukid, nakaka-excite at nakaka-enjoy. Hindi lang tungkol sa pera, hindi lang tungkol sa sarangya at kung ano pa. Dahil kapag ang pagbubukid ay nasa puso mo, ultimong magsisimula ka sa buto, pag tumubo pa yung buto mo, masayang masaya ka na. Habang lumalaki yung halaman mo na inoobserbahan mo kung paano siya lumaki, inaalagaan mo, at hanggang siya bumunga siya, lahat ng stage ng halaman na andon, mai-enjoy mo. Gaya ng karaniwang pagsubok ng mga magsasaka, sa una ay hindi naging madali para kay Ginoong Victorino ang pagharap sa mga peste ng halaman, lalo na at iba't iba ang opinyon ng mga kapwa magsasaka. Kaya naman sa tulong ng kagawaran ng pagsasaka ng Calabarzon at lokal na pamahalaan ay nakalahok siya sa isang pagsasanay ukol sa pamamahala ng peste kung saan niya nalaman ang trichoderma. Nagsimula ako, nagtatanim muna ng palay. Lahat ng area na ito, palayan lang muna lahat yan. Tapos, wala pa akong masyadong alam sa pagtatanim ng palay na babase lang ako sa mga sinasabi ng lahat ng mga katabi ko. Ang problema ko, iba-iba yung sinasabi nilang sistema. So nag-request ako ng seminar sa ating local agriculture office dito sa Antipolo at pagbigyan naman nila na magkaroon ng seminar dito tungkol sa palay. Doon na i-introduce nila ang trichoderma kung paano gamitin. At doon ko nakita na napakalaking pagkakaiba. Buhat nung gumamit ako ng trichoderma, malaki ang na-minus ko sa fertilizer, pero tumaas ang ani ko.
Magmula nang gumamit ng trichoderma ay malaki ang naging ginhawa sa pagtatanim ni Ginoong Victorino. Ipinagmamalaki din niya ang naging kabawasan sa gastos sa paggamit ng pataba at pagtaas ng kanyang ani, kasabay ang pamamahala ng mga peste sa sakahan. Para siyang growth inoculant siya, mas mabilis lumaki, mas matikas yung halaman. Kumbaga, kapag masigla ang halaman mo kasi siya yung may panglaban sa sakit. May sarili siyang resistensya. Hindi basta-basta siya kakapitan ng sakit at saka madali siyang lumago. Maganda ang aning ibinibigay. Sa tuluyang pagkatuto ni Ginoong Victorino ng mga teknolohiya upang makontrol ang mga peste at sakit sa taniman, ay mas nakita niya ang aliw sa pagsasaka, kalakip ang panatag na puso sa pagiging kabahagi at sa pagkamit ng seguridad ng pagkain sa bansa at pangangalaga sa kalikasan. Siguro nasa puso na ang hilig, ang tao naman kanya-kanya ng hilig eh. Kung ang hilig mo mangulikta ng kotse, pag nakakita ka ng kotse at mayroong kang kotseng marami dyan sa harapan mo, masaya ka. Ako, pag nakakapagpatubo ako ng halaman at napabunga ko yung halaman, feeling successful ako doon. So yun yung hilig ko siguro, na hindi ko sinasadya na yun yung naging hilig ko. Baon ang sariling karanasan at mga natutunan ni Ginoong Victorino ay nais niya itong patuloy na ibahagi sa iba. Kaugnay nito, patuloy ang kanyang panghihikayat sa kapwa na rin niya manggagawa sa syudad noon at sa mga kabataan ngayon na subukan ang pagsasaka. Hindi na kukuha sa palakihan ang pagsasaka, ang farming. Kahit 1,000 square meter lang pag nagawan mo ng sistema, marami tayong mga technology ngayon na sistema na pwedeng i-apply natin at pwede nating ilapat kung gaano kalaki ang lugar mo at anong klase ang lugar mo. Makipag-ugnayan lang tayo sa mga engineers ng ating agriculture, yung mga local agriculture natin, na andyan ang mga taga-RCPC, na handang tumulong, na andyan ang mga taga-ATI, na gusto, handa tayong turuan kung ano ang gusto nating malaman. Sila lang ang nag-aantay sa atin. Kaya simulan nyo na. Medyo unti-untiin nyo na. Bawat tanong, tutugunan sa Util ng impormasyon. What's up mga ka-agri? Gusto niyo bang mas pakinabangan pa ang inyong lupang taniman at mas palakihin ang inyong kita? Subukan ng intercropping. Ang intercropping ay isang pamamaraan kung saan pinagsasabay ang dalawa o higit pang klase ng pananim sa isang pitak ng lupa. Ilan sa mga bentahe ng intercropping ay dagdag na kita, sulit na paggamit ng lupa, mas matibay laban sa hangin at mga peste, tipid sa fertilizer, at masaganang ekolohiya ng sakahan. Kaya naman, huwag nang hintayin matapos pa ang anihan bago magtanim ulit. Mahirap kayong maghintay, tapos yung hinihintay mo, may hinihintay palang iba. Para sa karagdagang impormasyon tungkol sa intercropping, magmensahe sa Department of Agriculture RFO 4A. Muli, ako si Agri Dani para sa butil ng impormasyon. Ayan, parang pamilyar na naman kung sino yun. Sino ba yung nagbahagi ng ating butil ng impormasyon? Ayan, magsasawa kayo ngayon kay Agri Dani. Yan, at muli na naman po tayo nagsalo-salo sa isang oras at 1 minuto o 2 minuto ng huntahan. Naway marami po kayong natutunan at naging makabuluhan ng sandali po nating pinagsamahan. Abangan pong muli ang susunod na talakayan tuwing araw ng Miyerkules mula alas 9 hanggang alas 10 ng umaga. At syempre sabayan pa rin mapapakinggan sa ating partner radio stations 106.3 FM Radyo Natin Laguna, 102.5 FM Bondok Peninsula Katanawan, 105.3 FM Radyo Natin Infanta at 96.7 FM Destiny Radio. Syempre mapanood din ang ating programa live sa ating official Facebook page DA Calabarzon. Muli ako po ang inyong lingkod, James Erhino. At ako naman po si Agri Dani at sa ngalan po ng ating DA Calabarzon OIC Regional Executive Director Fidel Libaw. At syempre, salamat muli sa ating mga taga-subaybay at mga taga-panood na sinamahan tayo sa ating isang oras na huntahan. At muli, mula sa ngalan po ng bumubuo ng Regional Agriculture and Fisheries Information Section, kami po ay taus-puso nagpapasalamat sa inyo pong pagsubaybay. Kaya naman, Dani o Agri Dani, lagi tumutok sa Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Dagdag na kaalamang kapaki-pakinabang ating aabangan. Sa susunod na edisyon ng Talakayang Pangsakahan ng Calabarzon. Tumutok na muli sa ganito pa ring araw at oras.